Yan po mga pumapayag na makalusot yung baluktot, mga kababayan. Biruin mo ultimo sa utak ho nila, questionable na sila, no? Nagtatanong na sila, ano kaya talaga ang nangyari doon? Ay hindi, basta Sara Duterte pa din ako. 'Di ba? Ay hindi, basta Sara Duterte pa din ako. Oh, hayaan mo na 'yan. Duterte 'yan eh, oh. Oh, ngayon, papayag bang makalusot ang baluktot? Ito po ang sabi. Lubha kaming nababahala doon sa mga moves na i-dismiss yung impeachment case laban kay Vice President Duterte kahit hindi pa man nakakakita ng isang testigo. Dali, baka sabihin nyo, mga simpleng tao lang po to. No? Yung mga pinagtatanong po dyan, kagaya niyan, Professor Paulo Tamase, Assistant Professor, UP College of Law. Maaalam po sa mga batas itong mga ito. UP, Universidad ng Pilipinas. Ha? O ebidensya yung Senado. Nung na-file pa lang Biruin mo, hindi mo pa nalalaman yung ebidensya, hindi mo pa nakikita, wala ka pang nakakausap. Tapos may judgment ka na. Ang gusto mo na ay ihinto na yung impeachment. Oh. ng House of Representatives yung articles of impeachment noong Pebrero. Dapat nagsimula na yung trial na ito. The Senate is duty bound to convene the impeachment court. Yan. Si Senator Estrada. Trabaho namin yan eh. Diba? Trabaho namin yan. Hindi pwedeng hindi matuloy. Responsibilidad po namin yan. Ang panawagan po natin sa Senado, huwag nyo na kaming bulahin, i-direction nyo na. Ay nako, ito Kanina lang sinasabi ko, mga eskwelahan pa lang yung nagsasalita. Ito. Reverend Father Joel T. Salvalla. Paris Priest, Immaculate Conception Paris Church. Nasisira ang reputasyon ng Senado. Tito Seto. Diba? Chis, ito ang papalit sa iyo. No? Ito ang papalit sa iyo. Ay hindi, malakas pala si Chis. Kasi may nagsasabi mga kababayan, na kaya naman pala inuusog-usog daw itong impeachment na ito dahil kailangan ni Chis ang boto ng Duterte Black para mapanatili ang kanyang pagiging Senate President. Base po yun sa mga naririnig natin ng mga usap-usapan po. Pero all this would have been avoided kung noong February 5 natanggap ng Secretariat yung articles of impeachment. Ang dapat ginawa ng leadership ng Senate, ni-refer sa floor. Parinig natin sa senador, mga senador. Be our representatives, diba? Hold the powerful accountable. It's a duty. Di ba? Parinig lang. Ayaw niyong marinig. Takot kayo. Ako mga bossing, kung kunyari ako yung i-impeach, tapos alam ko sa sarili ko na yung pera ng mamamayang Pilipino nagastos ko ng tama at maayos at kumpleto kami dokumentasyon doon sa mga pera na yun. Naku po, baka sabihin ko pa, Chis, baka ako pa magalit. Anak ng tinapa ka. Ang tagal kong hinintay yung June 2 tapos iuusog mo na naman. Tapusin na natin to. Umpisahan na natin. Baka ako pa yung nananawagan. Kasi nga malakas ang loob ko. Kumpleto ang dokumento ko. Kumpleto ang ebidensya ko. Maipapaliwanag ko ng maayos yan lahat. Ako pa magmamadali. Di po ba? Bakit yung mga senador ni Duterte takot at pilit iniaatras? Di po ba? Of the Senate to try the case as a trial court because the people are entitled to be protected from public officials who have betrayed the public trust. The contents of that draft resolution. This is... Isa sa kinatatakutan nila ngayon. Si dating senador na ngayon po ay Congresswoman Leila de Lima. Imagine niyo na lang po yung Robin Padilla na naman. Hindi favorite ko si Robin Padilla kapag yung mga debate tsaka yung mga question and answer. Favorite ko si Robin Padilla no? Tapos yung meron siyang bill na gustong ipasa, anti-dynasty bill. Tapos mga isang linggo sabi ni Inday Sara Duterte, baka 3 Duterte po ang tumakbo sa Senado.
nag-reaction agad si Robin Padilla. Okay po tayo dyan sa 3 Duterte sa Senado. Mas dadami po ang kakampi natin. Kaso, hindi po kinagat ng mamamayan. Negatibo ang naging reaksyon ng mamamayan. Kaya ayun, hindi tinuloy, no? Pero yung anti-dynasty bill ni Robin Padilla, kinontra din niya doon sa pagsasabi niya, okay po tayo sa 3 Duterte sa Senado. Imagine niyo na lang po, Robin Padilla, kino-question o kausap si De Lima. Robin Padilla versus Chel Jokno. Kay ano na lang, kay Luistro na lang ho, kay Congresswoman Luistro, mga bossing. Doon na lang po. Di po ba? Yung Robin Padilla. Clearly unconstitutional. Sabi ng ating konstitusyon, ang katangi-tanging ahensya ng gobyerno na maglilitis at Mga former din pala itong mga ito. FEU Institute of Law. maghahatol sa isang impeachment ay ang Senado. Dapat gampanan nila yung mga trabaho o tungkulin na yan bago sila magbasura. Tatawid talaga ito ng 20th Congress. Ako po, Bato, Kasi sinasabi doon sa resolusyon ni Bato de la Rosa, 19th Congress, hindi pwedeng tumawid yan ng 20th Congress. Wala na tayong panahon. Sherwin Gatchalian. At nakita ko na kasama sa mandato ng Senado na ituloy-tuloy ang hearing ng impeachment court dahil ito ay isang continuing body. Ako, salungat doon sa resolusyon na gustong mangyari ni Bato de la Rosa. Sinasalungat nyo yung konstitusyon ng Pilipinas? Ano gusto nyong tawag na lang dyan? Konstitusyon ng mga DDS? No? Ang dami pong naiiba na mga interpretasyon pagdating po sa mga DDS. Unang-una dyan si Torion, no? Yung lawyer ni Kibuloy. Kaya ang bagsak ni Kibuloy, ayun, nasa oblo. Under the Constitution, the moment the Senate receives the impeachment complaint, they should try it forthwith, meaning immediately. Di ba? Yun yung kinatatakutan. Ngayon na, kung si Bato de la Rosa, mga kababayan, ay meron tayong tawag, no? O tumatak sa ating isipan na si Bato de la Rosa ay si Boy Pancher, ngayon po mukhang si Senator Chis Escudero o Senate President Chis Escudero ay boy forthwith na. Salamat po Sir Rohel Magsino sa inyong super sticker. Salamat po. Tuloy, ito yung mismong si Senadora Risa Ontiveros ang nagpapaliwanag ng forthwith. Napatayo si Chis at napatalikod. Ako nakakita ng bola na dinidribble ng 4 na buwan. These delays are no longer procedural. Traveling na yun! Tagal nun! Tapos na yung basketball, ikaw nagdi-dribble pa din, Senator Chis? They are obstructions. We are being deprived of time. Pinaglalaroan ho ng ating mga politiko ang karapatan ng taong bayan. Correct. Yan po ang pinakamabigat na narinig ko. UP College of Medicine. Hindi, totoo naman mga kababayan. Simpleng forthwith na ang dali-daling intindihin, mga bossing. Sa lalong madaling panahon, sa pinakamadaling panahon, ora-orada. No, tapos ang ginagawa nila kung ano-anong interpretasyon. Ay, nako, punta tayo dito. Since ang forthwith na yan, kahit forthwith yan, ora-orada, hindi pwedeng pumunta sa 19th to 20th Congress yan. No? Wala na tayong panahon. Dumadali sila doon sa mga technicalities, mga kababayan. Ayaw niyong marinig ng sambayan ng Pilipino. Talagang malinaw na itong nangyayaring ito ay paglabag sa ating konstitusyon, pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin. Kapag yung alam natin, mga kababayan, na hindi na nila ginagampanan ang kanilang tungkulin, talagang lalakas po ang sigaw ng mamamayang Pilipino. Natanggalin na lang, buwagin na lang yan. Di po ba? Yan po ang magiging ang patutunguhan yan. Wala na tong Senado na to. Wala nang tiwala ang sambayan ng Pilipino dito. Pinaglalaroan na lang nila tayo. Tanggalin na lang natin. Mabawasan ang pasweldo ng gobyerno. Biruin mo, ilan yan? 24. Nadamay patuloy.
yung matitinong mga senador. Senado bilang legislative body, wala silang business para mag-render ng desisyon sa articles of impeachment na tinanspit ng House of Representatives. Wala silang authority, kaya usurpation ang nangyayari. Ang impeachment po ay constitutional process na kailangan po natin sundin. Kung papatayin po nila ito, is basically unconstitutional na dapat po ang mga tao lumaban para dito. Father, kasama mo kami kung sakali. No? Eto pa nga lang ho. Maulit ko lang po mga kababayan. Iniusog lang po from June 2 papunta sa June 11. Nagsalita na po yung mga malalaking mga universidad. Paano pa kaya kung sabihin na, hindi pwedeng talaga na, sa 19th to 20th Congress, hindi namin itutuloy ito. Nako po. Malamang po yung EDSA, mga kababayan, tingin ko po, yun ang patutunguhan ng sambayan ng Pilipino. At dito, this time, nako, kakaunti na lang po yung mga DDS na hindi sasama dyan kung sakali po. Hindi kami mananahimik dito. Hindi ko yan balak talikuran. It's time to follow the rules and start the process forthwith. We have to be vigilant, stay alert. On June 11, Ayan! Totoo ho, June 11, alas 4 ng hapon. Tapos alas 5, tapos na po yun, mga kababayan. Sarado na po ang Senado. Pag tingnan natin kung ano ang sasabihin ni Chis Escudero, mga bossing. Ngayon ho, ilang araw ng tameme eh. Ilang araw na pong hindi nagsasalita eh. Lalo na nung paglabas po ng mga malalaking mga universidad po. No? Sabi ni Nirbal Vincent Celis, one of the Senate President is the late Senator Nene Pimentel, Juan Ponce Enrile. Senator Drilon, Senator Soto is fair also on his judgment. Kaya Chis, naku po, ano pa kaya ang pag-aaralan ni Chis? Ano? Kasi yun yung dinadahilan niya eh. Biruin mo, tapos na yung 2 buwan, tapos eto humihirit pa 1 linggo. Ewan ko, baka humirit pa pagkatapos ng June 11, ha? Ang konstitusyon ang siyang Biblia ng bayan. Ang mga senador na sumasang-ayon na huwag litisin, itago, ibaon, idribol ang impeachment na ito, kayo ay kasama na nagkakasala sa panonokhang hindi lang ng buhay, pati ng buong bayan. Correct. Tsaka dapat yan, mga ini-inhibit na po yan mga yan. Kasi po, biruin nyo, sabi nga po nila, hindi pa nauumpisahan, hindi pa naririnig yung mga yung mga ebidensya, may judgment na ho sila. Humusga na po sila, mga bossing. Ano po ang expect nyo? Pagdating po ng impeachment, kahit nasandamakmak pa yung mga ebidensya diyan at napatunayan sa ebidensya, boboto pa din namin na hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte. Ganyan na lang po gagawin niya mga yan. Hold the VP accountable. Huwag natin tingilan yung mga senador. Kung may magkakurakot naman ulit, may gagamit na naman ng confidential fund, kung may magtatrata na naman kay Presidente, kasalanan yun ng Senate. Kung di nila ililitis yun. Diba? Ikaw makikilahok ka ba? O mananatiling walang pakialam? Tingin ko kahit hindi ka naman magtanong ng ganyan, tingin ko yung mga kapwa natin Pilipino, sasama po yan. No? Kapag ganito ang ginawa nila, mga bossing. Ito pong issue na ito, halatang halata kasi sila. Kaya po nagsisilabasan na po yan. Sabi ni Medel, Padrikel, pag i-dismiss ni Escudero, mag-people power na tayo at alisin ang mga senador. Ito nga lang ho yung sinasabi natin. Inusog lang po. Pero nagkaroon na ng vigil. Nagsalita na po yung mga eskwelahan. Yung iba ang sabi magdadala pa sila ng kandidato. Huwag na kayo magdala ng kandidato na hindi nyo kailangan yan. At yung kandila, para ho yun sa pagtirek ha. Baka kung saan-saan nyo itapat doon sa Senado. Huwag nyong gagawin ho yun mga bossing. Alam ko, biro-biroan lang po yung tungkol sa kanda-kandado. Pero huwag nyong gagawin yun. No? Pumunta tayo dyan o pumunta kayo dyan para magdasal. Yung totoong dasal na ipagdasal po na matuloy ang impeachment, papanagutin po o litisin yung mga taong dapat litisin. No? Hindi po ito kagaya
nung mga DDS o yung mga Duterte, ang laki-laking tarpaulin ni Digong, nakaganon, no? Nagpe-pray. Tapos marinig mo, sino ba yung nandyan? Bakit 5 oras ng traffic? Eh dumating po yung Pope. Gusto daw sabihin doon sa Pope, gustong pauwiin. Oy Pope, PI ka, umuwi ka na. Tapos nakaganon yung picture ni Digong, oh. Nagpe-pray, makakarinig ka din na, sino ba tong estupido na gumawa ng ginawa daw tayo tapos sisirain daw po, no? Oh, yung naman yun, Panginoon naman yun. Diyos ko. Ulitin ko ha, wag ho tayong gagaya doon sa style ng prayer rally ng mga DDS o ng mga Duterte. No? Pumunta po tayo kung meron mang vigil talaga, pumunta tayo at ipagdasal natin ang ating bayan. Muli po, mga kababayan, mga boss, chief amo, sir, maraming salamat kay Sir Junior Junel, kay Sir Junior Constantino Domingo, kay Ma'am Neng Flavier, at kay Sir Rohel Magsino sa inyong mga super sticker. Muli po, huwag niyong kalimutan na pindutin po yung like, subscribe, and share. Maraming salamat and God bless po sa atin.